Ay, tumamat. Kung nagpipickleball ka, posibleng di mo alam to. So, this is the OnCloud Roger Pro 3. So, sa mga nagpipickleball dyan, imposibleng hindi nyo na-check to, hindi nyo naspatan to, hindi nyo nakita sa internet or anything. Pero ang malaking question, sa presyo nito, sulit ba talaga? Tara, check natin kung talagang sulit ba itong bilhin. Check tayo sa box. So, basically, sa mga nakakilala naman sa akin, matagal na ako nag-unboxing ng mga sapatos. Yun nga lang, before, ang ina-unbox natin mostly is mga basketball shoes. Lalong-lalo na yung mga Kobe shoes na binebenta natin, pero eventually nagkakaroon din tayo. So, let's start. Meron din tayong mga binentang OnCloud before. So, kung i-compare natin yung box ng OnCloud Roger Pro 3, compared dun sa mga OnClouds before na binebenta natin, halos same lang din naman. Pagdating sa box, so mapapansin natin, even the design ng box, same na same. So, ang maganda lang dito, siguro ang pinagkaiba lang nila is the logo, which is logo ni Roger, I think. And pagdating sa sizing niya, so same lang din naman yung itsura. Same na same. So this is size 11 men. So basically, size 11, ibig sabihin true to size yung sapatos na to. Based sa mga research na ginawa natin. So mamaya malalaman natin kung true to size ba talaga siya o hindi kasi actually hindi ko siya nasukat. So tara, check natin yung loob. Ito na. Ready na ba kayo? Ito na. Ready na pa. Kinakabahan na eh. Hala ko naman, ito na. So may nakasulat dito, lagi namang may ganyan. So pagbukas natin at ito na nga siya. Okay. Okay. So speechless tayo guys kasi hindi ako sobrang fan ng white shoes, as in all white kasi mabilis siya madumihan. Sa basketball shoes kasi iba naman yung materials na ginagamit. So, I think sa materials na ginamit dito, hindi naman siya madaling madumihan. Pero if ever man na magkaroon siya ng mga dumi dito, madali siyang linisin. Napag-usapan natin kanina yung sizing niya. So, medyo kinakabahan ako ngayon kasi parang ang laki niya. Pero hindi natin alam yung fit nito. So sa inserts pa lang, medyo hindi na siya yung parang paper inserts lang po. Ito siya. Solid. Uy. And syempre, hindi mawawala kung isa kang sneakerhead, yung amuyin yung sapato. So, wala pa naman siguro nagsusukat nito. O meron, share ko sa inyo kung anong amuyin. Talagang iba. Iba talaga. Hindi ko alam kung bakit namin ginagawa yun. Kasi sa mga, para lang may idea yung iba. Ginagawa namin siya usually sa mga sapatos, lalo na sa mga basketball shoes. Kasi isang way siya kung paano, dun pa lang sa amoy na yun, malalaman mo na kung fake ba siya or totoo siya. Kasi iba talaga yung amoy kapag fake. Hindi siya amoy paa, guys. Iba yung amoy ng glue. Yun yung chine-check talaga namin doon. And syempre, pag original yung sapatos, madidistinguish mo agad yung meron siyang amoy na masasabi mo na, totoo to. Parang ganun. Parang yung amoy pa lang, in-invite ka na, oy, totoo to, huwag ka maginala. So, ang colorway na to, ang tawag sa colorway na to is white-pink colorway. So, meron siyang dalawang colorways ang na-release dito sa Roger Pro 3. The other one is the lime color. So, yung color na yun is lime green. So, kung mapapakita mo dyan, Hibi, dito. Yan, ito. Yan yung lime green. So, ito yung white-pink colorway. Ang question, bakit siya white-pink? Kaya all white naman siya. So, kung i-check mo yung insole niya sa loob, nandun yung color pink. So, yan siya. Ngayon, ako kasi yung tipo ng player na tinatanggal ko yung insole, pinapulitan ko kasi meron akong sariling insole na nilalagay sa bawat sapatos sa panlaro ko. Kasi medyo sumasakit na yung mga talampakan natin, may edad na rin tayo, so kailangan na natin yung mga ganun talaga sa loob. So, kung re-review natin siya, yung materials na ginamit, maganda actually. Hindi siya mukhang mumurahin kasi alam naman natin yung presyo nito, sobrang pricey din naman talaga. When it comes to insole, maganda naman siya, malambot siya. Pagdating naman dito sa ilalim natin, ito siguro yung kailangan natin i-test pagdating sa court. So, siguro after this unboxing, pwede tayong gumawa ng video, which is yung review naman ng Roger Pro 3. So, tingnan natin kung anong magiging performance ito when it comes to pickleball, pag maglalaro ka ng pickleball. Kasi, actually guys, ito pan-tennis talaga siya. And sa pickleball naman, usually, ang ginagamit din naman talaga mga shoes doon is yung mga tennis shoes. So, halos same lang din naman kasi talaga sila. So, ito yung other half ng pair natin. So, may napansin pala ako guys na hindi ko masyado na-check dito kanina. Yung ilalim niya, so parang sa mga Kobe shoes, meron siyang ganito rin, which is the carbon fiber, yung nasa ilalim. So, hindi ko alam kung anong use nito kasi yung kay Kobe usually sa ganito. So,
So alam naman natin lahat kung anong use nung sa kay Kobe dito. So ito, for sure, merong reason kung bakit may carbon fiber sa ilalim. So check natin yan siguro once na ginamit na natin siya, mafe-feel natin kung anong purpose nung carbon fiber sa ilalim nito. Carbon fiber plated siya. So check natin. Carbon Lodi. Carbon Lodi. So ito yung first pair natin. So actually guys, dalawa siya. Dalawang pair to. The other one, this one is size 11 and the other one is size 7.5. Bakit 7.5? Ito kasi is kay Mrs. So twinning kami. So same na same kasi ang size ni Mrs. pagdating sa mga panlaro na sapatos is size 9 women. So kung i-convert mo siya usually, if walang women size, kung i-convert mo siya, 7.5 plus 1.5 equals 9. So, ganun siya. So, kung panlalaki, mag-a-adapt ka ng 1.5 para makuha mo yung women size. So, ganun siya. So, kung makikita nyo naman, laki ng difference, diba? 11 and size 7.5 or 9 women. So, ito siya. So, ito guys, is regalo sa akin ng asawa ko. Advance Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay dyan. And maraming salamat sa misis ko dahil niregaluhan mo ako nito. Tagal na namin actually chinecheck to guys, pero nag-iisip kami kasi nga pricey siya. So, hindi kasi namin alam kung sulit ba talaga siya. So, matinding nood ng mga reviews and everything bago namin siya talaga bilhin. And ano ba talaga yung nag-decide sa amin para bilihin siya? Kasi actually may ginagamit naman talaga kami. Pakita ko na lang din sa inyo. Kasi pagdating guys sa pickleball, napaka-critical ng sapatos. Kasi yung texture ng semento ng court is iba talaga. So, sobrang bilis. Sabi ko nga sa inyo dun sa last video ko, 2 months na ako naglalaro ng pickleball. So, ibig sabihin, itong sapatos na ginagamit ko is 2 months ko na rin siyang ginagamit straight. So, naglalaro ko ng pickleball like 4 times a week. And ang dati kong sapatos, which pinakita ko naman sa last video ko, is the A6 Blade FF2. So, okay siya. Ang ganda rin ng performance nito. Ang difference lang, ang size ko dito is size 10.5 kasi ang sizing ng A6 is medyo malaki. So, yun din yung medyo mahirap kung bibili ka ng sapatos kung hindi mo naman siya na-fit. Kasi may mga sapatos talaga na malaki yung sizing. Hindi naman dahil dun sa haba, same lang naman. Ang question lang kaya siya nagiging malaki minsan is because of the materials na ginagamit. So, kung mapapansin ko kaagad dito, difference ng dalawa. Yung paddings nito compared sa paddings ng kabila is mas makapal tong sa Roger Pro 3 and mas manipis tong dito sa A6. So yun siguro yung malaking factor kung bakit nag 10.5 lang ako dito. Kasi kung mas makapal yung ginamit niyang materials dito, for sure, size 11 din na makukuha ko dito. So ang reason kung bakit nga ba bumili na rin kami dahil kung mapapansin nyo, I've been playing for 2 months na nga sabi ko and yung sapatos ko is ito na itsura ng ilalim niya. So for 2 months ng paglalaro ng pickleball, mabilis talaga siya kasi never ko pang na-experience to sa basketball. Na-experience ko siya sa basketball way back pa nung bata pa ako kasi hindi pa naman uso nun yung mga indoor courts. Naglalaro ka lang naman talaga sa mga indoors before pag malalaking liga. So pag mga ligang barangay or mga liga-ligang laro lang talaga, usually naman yan is outdoor. So doon ko lang na-experience to way back parang 2000s pa, parang mga ganon. So, ngayon ko lang ulit na-experience. So, ayun, bumili kami ng bagong sapatos. And, tara, sukatin natin. No? Feeling ko malaki. So, ayun guys, sinukat ko na siya. Pagdating sa fitting niya, sobrang perfect. Mukha lang siyang mahaba kung bibilin mo siya. Kung titingnan mo siya sa personal pala. Kasi yung materials niya sa loob and yung mga paddings niya, cushions niya, medyo makapal. So, kaya mukha siyang mahaba. Pero ngayong sinusuot ko siya at sinukat ko na yung kabilang side, yung fit naman niya, sobrang sarap sa paa, ang lambot. Nakayakap sa paa ko yung sapatos. Feeling ko mahal na mahal ako ng sapatos. Masarap siya sa paa. May allowance pa yung haba sa akin, pero yung lapad nung sapatos is sobrang sakto lang. So feeling ko kung nag-size down ako dito, mas masikip and magiging problem ko siya pag tagal-tagal kasi feeling ko magiging mali yung size. Yung haba, meron pa akong space sa unahan, pero hindi naman siya yung mahaba na nakakairita. So ayun. So, feeling ko naman, based sa na-experience ko ngayon, sa pagsuot ko, sa pagsukat ko, sobrang lambot, sobrang comfy.
Sulit siya para sa price niya. So, ang SRP niya guys is 11,590 pesos. So, pricey siya pero ang sarap eh. Ang sarap sa paa. So, feeling ko yung binabayaran talaga dito is yung pagka-comfortable nung paa mo sa loob ng sapatos. At the same time, siguro pagdating nito sa court, yun yung next na i-review natin. Paano ba yung feeling niya sa court? Kasi based dun sa mga naririnig ko, sobrang sarap daw nitong ilaro talaga. And feeling mo daw talaga sobrang baba mo sa court. I mean, para kang... May mga sapatos kasi guys na pag sinusuot mo parang ang taas niya. Ang hirap niya igalaw. So sobrang ano daw nito, parang lapat na lapat yung sapatos sa court. So ang sarap daw talagang igalaw. Kung ire-recommend ko ba kung bibilin mo siya, kung sulit ba siya, yes. Para sa akin. Sa forma-wise, napakaganda talaga. So pagdating pa sa feelings nung paa mo, yung fit niya, yung cushioning niya, feeling ko dodoblehin yung hindi lang siya maporma, yung performance meron din. Ang problema lang dito, maporma yung sapatos ko, yung performance ko, hindi ka parehas ng forma ng sapatos ko. Pero sabi nga ni Tito Mikey, if you can't perform, ja-forms. Yun lang naman yun di ba? Hindi tayo magaling, pumorma na lang tayo sa court and lahat naman yan. Nakikita nyo naman sa mga previous videos natin, nagte-training tayo and everything. So pipilitin natin na pagandahin din yung performance natin tulad ng mga gamit na binibili natin. So para hindi naman pagdating sa court, mukha ka lang magaling pero hindi ka magaling. Yes, I would recommend this shoes sa mga naghahanap ng sapatos dyan. Pwede nyo tong i-check. Kita-kita tayo in the next video. Tingnan natin kung ano ba magiging review nito. So I'll see you in the next one. Peace out, y'all.